Ito talagang aabangan natin. Totoo kaya ang sinabi ng kampo ng defense team ni Sara Duterte na kung kakailanganin daw ay ilalabas yung Mary Grace Piatos, yung controversial na gumamit, binigyan ng pera na galing sa confidential fund, intelligence fund ng Office of the Vice President. Mary Grace Piatos, tao ba talaga siya? Tingnan natin kung kayang i-produce. Kaya ho sinasabi kong aabangan at kakaiba dahil ang Philippine Statistics Authority, PSA, ay nagsabi na walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage contract sa pangalang Mary Grace Piatos. Ay ngayon kung totoong meron talagang kanyang tao at yan ay isusupena ng impeachment court, impeachment trial, during trial, aba ay kung ikayang i-produce, ay dadaan po yan sa matinding cross-examination ng magkabilang panig. May cross-examination gagawin dyan ang House Prosecutors at Private Prosecutors. At siyempre, pwede rin gawin yan ng Defense Prosecutor o ng Defense Lawyer, Counsel. Kung anong gagawin ng prosecutors, ganun ho ang mangyayari. Aabangan talaga. Magkano nga ba ang perang napunta sa kanya? Ano ba ang kanyang pagkatao? Bakit siya pinagkatiwalaan ng Vice President? Saan siya nanggaling at bakit biglang lulutang kung kinakailangan? Yun ho yung maraming tanong. Tao ba talaga ito? Kaya bang i-produce ito? Pagka ho nirequest na ng prosecution team na ilabas ang number 1 controversial na testigo. Kasi may balita po na gusto rin gawing testigo ng House Prosecutors at Private Prosecutors yung taong yan kung lalabas yan dahil siya yung tumanggap ng pera. Kasi yun ang tumanggap ng pera na sinasabi ng Vice President. So kailangan mag-testify siya na talagang siya tumanggap ng pera. Kaya ang kanya magiging pahayag, kung aaminin at papakilala at kapanipaliwalang siya, papabor yan sa mga taga-usig House Prosecutor. Kung yan naman ay lalabas at sasabihin hindi siya tumanggap ng pera galing sa Vice President, di ibig sabihin pineke yung inireport ng Office of the Vice President na isinumite sa Commission on Audit o COA. Kasi ang lahat ng ito ay galing sa COA report. At yan naman ay tinanggap ng COA galing sa Office of the Vice President para kanilang i-justify yung pinagkagastusan ng controversial na 625 million intelligence fund. Ayun, di ba? Hindi talaga. Doon ho sa Department of Education, yung mga dating Undersecretary at Director, ay kasama rin ho sa mga magiging testigo na tumanggap ng tig 50,000 pesos monthly sa loob ng 9 months sa Department of Education nung panahong si Sara Duterte ay Secretary ng DepEd. Kasama yun sa mga testigo. Ayan o. So talagang, pag isasalarawan natin ang mga pwedeng mangyari, napakarahaba at marami tayong susubaybayan. Pero yan ay hindi talaga pwedeng iwasan. Malamang mangyari talaga yan. Na matinding bakbakan sa pagitan ng mga abogado ng depensa at ng mga taga-usig tungkol dyan sa impeachment trial na gagawin na next month. Tuloy na po, July 6 ang opening. Kung ilang araw, 3 beses isang linggo, 4 na beses isang linggo, ay sasaksihan natin ito lang. Hindi lang 3 buwan. Hindi lang hanggang September. Dahil hindi daw kaya hanggang September. Baka abutin pa ng October ito. Sabi nga ng iba, baka abutin pa ng Pasko. Sa dami ba naman ng sipin mo? Dating 51, naging 57. Ngayon, balita ko, 60 na ang mga pwede rin maging testigo. Sa side pa lang yan ng taga-usig. Siyempre yung defense team, maglalabas din yan ng mga testigo. Kasi labanan nito ng ebidensya, laban sa ebidensya, testigo, laban sa testigo. Ang impeachment trial, yan ay nasa tamang proseso dahil nasa Senado na. Okay? Yung issue sa iba pang issue ng korupsyon, huwag kayong mag-alala, tuloy naman ang paghahabol dyan. Tulungan natin ang Ombudsman at Department of Justice na sila nangangalap ng mga ebidensya dahil napakahirap po talagang mag-develop at
ang hanap ng ebidensya tungkol ho sa korupsyon kasi wala naman niyang resibo. Ang kaliwaan dyan, cash, pera-pera. Walang cheque, walang kontrata. Ang kontrata lang dyan, yung mga project. Pero yung mismong bigayin ng pera, wala. Kaya ang mga magpapatunay lang dyan ay yung nagparte ng pera, nag-deliver ng pera, at yung tumanggap ng pera. Yun ang mga magiging basihan ng plunder at ng malversation of public fund. Ganong katindi ho yan. So, dapat ang mga politiko talaga huwag nang makisawsaw dito. Tumigil na kayo. Ang Kongreso, tama yung ginawa ng Kongreso na nahimik na sila. Ipinaubaya sa Executive Department ang investigasyon. Tama yun. Kasi mga senador, ganoon din. Mga opposition o majority, minority o majority, sana tumigil na kayo. Kasi kung in aid of legislation, sapat-sapat na yung nakita nyo na para kayo gumawa ng batas. Pagka nagkaroon pa kayo ng mga hearing sa Blue Ribbon Committee, mapupolitika lang, magpapagulo lang, malilinlang lang ang tao, wala naman ho kayong magagawa dyan dahil hindi kayo korte. Ipaubaya natin sa Executive Department, papunta sa judicial body, may pag-asa, may liwanag, mayroong maaaring panagutin at makukulong talaga. Pero sa Senado, wala namang makukulong. Puro contempt lang aabutin dyan. Pero wala hong kahinat yan. Puro publicity lang yan. Puro gimmick lang yan. Kaya ho, para sa akin, hindi na kailangan makailang pa ang Senado sa flood control scam na yan dahil lang ho napupolitika na. Ang kanilang pagtuunan ng pansin, dahil yan ay trabaho nila, inuutos ng saligang batas, maayos na proseso ng impeachment trial kay Vice President at bigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig sa tamang proseso para may pagtanggol nila ang bawat isa at kanilang sarili. May pagtanggol ng depensa o ang kanilang kliyente. May pagtanggol ng prosecutors ang kanilang mga complainant diyan sa betrayal at graft and corruption laban sa Vice President ng bansa. Ayun. Okay? So, ayan po yung mga kaganapang aabangan natin. Ilang tulog na lang, simula na. Live sa mga social media, live sa mga lehitimong mga media, worldwide yan. Makikita yan ng lahat ng Pilipinong magkaka-interest ng international community dahil nga po first time na pangalawang Pangulo ang gusto nilang patalsikin sa pwesto at pagbawalang maghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan habang buhay. Yun po yung kaparusahan. Removal at perpetual disqualification. Yun po ang ibig sabihin ng impeachment process sa mga impeachable official. Ayan. Sige, please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. At ito po ay for information lang, walang personalan, opinion, merong pinanghuhugutan.